May mga gabi talagang hindi mo inaasahan kung paano ito magtatapos. Minsan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng kasiyahan, pero nauuwi sa isang bangungot na hindi mo na mabubury sa alaala. Ihanda mo ang sarili mo, dahil ang kwentong ito ay hindi basta-basta. Ito ay kwento ng pagkalito, panganib, at misteryo. Pakinggan mo ang buong pangyayari. Kwento ng bangungot sa Jersey Shore. Noong nakaraang taon lang ito nangyari. Ang matalik kong kaibigan na si Jimmy ay kilalang-kilala sa dance at electronic music scene sa East Coast, lalo na sa New Jersey at New York. Sila ang nag-oorganisa ng mga malalaking event sa mga sikat na club. At dahil matagal na kaming magkaibigan, mahigit 20 taon, palagi niya kaming iniimbitahan ng mga kababata namin na pumunta sa VIP area ng libre. Noong weekend ng July 4, may pinakamalaking event silang i-attend sa Jersey Shore. Sumama ako kina Jimmy at Ryan papunta roon. Habang sila'y nag-aayos, kami ni Ryan, dahil wala masyadong ginagawa, nagsimulang uminom. Sagad, naging lasing kami pareho ng sobra. Pero masaya, sobra. Pagkaraan ng ilang oras, habang pa-ending na ang event, nakilala namin ang dalawang babae, si Jonna at Marcela. Matangkad kami ni Ryan, at sa shore, malaking puntos na yon. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Inalok nila kami ng inumin at inaya na sa beach house daw ni Marcela. Pagdating namin sa bahay, grabe, parang bahay ng professional athlete. Eleganteng-elegante. Minsan lang ako makakita ng ganun. Pero habang kami ni Jonna ay nag-uusap, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Iba sa kalasinggan. Parang biglang bumigat ang katawan ko, parang natutunaw ako. Naging manhid ang mga kamay ko. Tapos, blackout. Ang huling naaalala ko, si Jonna, palapit para halikan ako. Tapos, wala na. Nang magising ako, tanghaling tapat na. Nasa mga damuhan ako sa gitna ng kung saan. Wala akong wallet, wala akong susi, wala akong phone. Pati suot kong damit, hindi akin. Pero ang sapatos ko, basa at walang sintas. Pumunta ako sa pinakamalapit na 7-Eleven. Nakiusap akong makigamit ng telepono. Tinawagan ko ang ate ko, tapos binigyan niya ako ng number ni Ryan. Ilang ulit kong tinawagan, walang sagot. Hanggang sa bigla na lang siyang pumasok din sa 7-Eleven. Pareho kami nang nangyari. Nag-report kami sa pulis. Pero habang kinukwento namin, unti-unting nawawala ang interes nila. Parang hindi sila naniniwala. Nang matrack ang phone namin, nakita ito sa gitna ng parking lot. Wala ring ebidensya na ginamit ang mga card namin. Gusto naming imbestigahan ang beach house pero tumanggi ang mga pulis. Kaya kami na lang ang bumalik, kami ni Ryan. Nahanap namin ulit ang bahay. Pero pagkatok namin, isang matandang lalaki ang sumagot. Wala raw siyang kilalang Marcela o Jonna. Kaya umalis na lang kami. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang pakiramdam. Parang may nangyaring mas malala pa. Parang plano talaga yon, pero di na natuloy. Hindi na kami nabigyan ng update. Pero kung may mangyari ulit, malalaman ninyo. Kwento ng paghahabol sa Alabama. Ako si Ariel. Nakatira ako malapit sa border ng Georgia at Alabama. Isang gabi ng July 4, pauwi ako galing sa salo-salo ng kaibigan ko. Mga 2 oras ang biyahe pauwi, puro madilim na kalsada at masukal na gubat sa gilid. Habang nagmamaneho, napansin ko ang isang gray na Nissan Altima na nakabuntot sa akin. Kahit anong bilis o bagal ko, sumasabay siya. Nang kumaliwa ako sa isang random na daan, sumunod siya. Pakiramdam ko, delikado na ako. Tapos biglang nag-warning ang gas tank ko, low fuel. Nagsimula akong magpanik, wala akong signal, wala ring gasolinahan malapit. Pero sa wakas, may nakita akong bukas na gasolinahan. Mabilis akong kumabig papasok at tumakbo papasok sa tindahan. Nakita kong huminto rin ang Altima sa labas, pero hindi bumaba. Ang driver, ilang segundo lang, bigla itong umalis. Nireport ko ito sa pulis. Pero ang mas nakakakilabot, makalipas ang ilang linggo, nanonood ako ng balita. May 2 lalaking hinahanap ng pulis sa Alabama. May kasong attempted murder at robbery. At ayon sa report, gray Nissan Altima ang sinasakyan. Hindi ako sigurado kung sila yon. Pero sa puso ko, alam kong sila yon. At kung hindi ako lumiko papunta sa gasolinahan, baka ibang kwento na ang sinasabi ko ngayon. Outro, mabagal at malamig na musika.
May mga gabing kahit anong pilit nating intindihin, mananatiling misteryo. Sa pagitan ng alaala at pagkawala, minsan ay naiipit ang takot na hindi natin maipaliwanag. Sa kwento ng shore at ng kalsadang walang ilaw, iisa lang ang tanong, ano talaga ang nangyari? At sino ang mga taong iyon? Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli sa Kwento ng Dilim.